Nagpapatuloy ang prayer vigil ng iba't ibang grupo at taga-suporta ni Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte sa EDSA Shrine sa Ortigas sa Quezon City. Si Sheena Torno magbabalita live mula sa EDSA Shrine. Sheena, magandang gabi sa iyo. Troy, magandang gabi no. Nagpapatuloy nga yung prayer vigil dito sa EDSA Shrine na inorganisa ng iba't ibang grupo no bilang suporta sa mga Duterte. Dumarami na ang mga ordinaryong Pilipino na nakisali ngayon sa prayer vigil na inorganisa ng mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte sa EDSA Shrine. Ayon sa mga nakapanayam natin ng mga supporter, sukang-suka na sila sa maling ginagawa ng Administrasyong Marcos sa Vice Presidente. Anila hindi nga natutugunan ng gobyerno ang mga isyu na kinakaharap ng bansa gaya ng kahirapan, kagutuman at kakulangan sa edukasyon. Mula bata hanggang sa mga matatandang kapartner Troy ay nagtipon-tipon sila ngayon dito sa EDSA Shrine dahil mulat na sila sa pang-aabuso at panggigipit ng pamahalaan hindi lamang sa mga Duterte kahit sa mga mahihirap. Bitbit nga nila mga kapartner yung kanila mga karatula na may nakalagay na mensahe na Marcos magnanakaw, Marcos adiktador, Marcos sinungaling at Marcos resign. Sabi nila, dismayado raw sila na binoto nila si Marcos Jr. na hindi naman daw marunong mamuno sa bansa. At kapartner Troy, makikita nyo sa aking likuran no, ay nagpapatuloy yung prayer vigil dito sa EDSA Shrine kung saan iba't ibang mga grupo o iba't ibang mga sektor yung nagpapahayag ng kanilang mga hinaing dito nga sa Administrasyong Marcos mula sa mga kabataan, senior citizen at maging mga iba't ibang relihiyon yung mga nandito no, may mga Kristiyano, may mga kapatid natin na Muslim. Actually kapartner Troy, ito nga kinatatayuan ko ngayon dito sa EDSA Shrine no, dito sa harap ng isang mall sa Ortigas ay actually two-way to kapartner Troy, pero dahil sa sobrang dami na mga taga-suporta, naging one-way na lamang dahil occupado na nila yung itong isang way na to na itong kalsada na kinatatayuan ko. At kapartner Troy, kamakailan nga or nitong mga nakarang araw nga ay nagpalabas ng pahayag itong Philippine National Police kung saan may kumakalat umano na video online kung saan may mga paghahakot, may mga bayaran daw or may bayaran na nangyayari sa mga taga-suporta na sumali dito sa prayer vigil bilang suporta kay Vice President Sara Duterte. At ngayon, maririnig nyo na sumisigaw sila ngayon ng Duterte bilang suporta nga sa mag-amang Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Duterte. Ngayon, kapartner Troy, maghahanap tayo ngayon ng mga taga-suporta, ng mga ordinaryong mga Pilipino na pumunta dito ngayon sa EDSA Shrine at tatanungin natin sila kung totoo ba na sila ay bayaran doon sa mga pinalabas na pahayag ng Philippine National Police. Sir, magandang gabi. Live po tayo sa News Blast. Sir, may tanong kami ngayon. Sinasabi po ng Philippine National Police na may paghahakot daw at may mga bayaran na nangyayari dito sa mga pumunta ng mga taga-suporta. Kayo po ba ay bayaran? Kayo po ba ay binayaran na sinasabi nilang 200 pesos? Ako po si Mr. Rodelo Lopez na taga San Pablo City, Laguna. Pumunta po ako dito dahil gusto kong ipaglaban ang pamilyang Duterte at ang aking prinsipyo. Ayoko na po ang pamumuno ni President Bongbong Marcos. Sagad na po, sagad. Dapat na po natin silang kalusin. Pero sir, sinasabi na may bayaran daw, may pagbabayad na nangyayari dito. Kayo po ba'y binayaran o kayo po ba'y voluntaryo na pumunta dito sa EDSA Shrine? Ako po ay hindi bayaran. Ako po ay kusang loob na pumunta rito para makaisa. Okay. Maghahanap pa tayo kapartner Troy na mga kababayan natin kung talaga ba may bayaran ba na nangyayari at mga hakot no na sinasabi ng Philippine National. Sir, magandang gabi po. Sir, may tanong kami. Kayo meron daw po dito na may paghahakot, may bayaran na sinasabi. Kayo po ba ay kasama din po ba sa mga nabayaran? Ako po ay nagpunta rito, voluntaryo. Voluntaryo ito, walang bayaran, walang hakot. Sumakay ako sa MRT, naglakad papunta rito. Yun po ang sakripisyo ng pagpunta rito. Sir, ano pong nararamdaman ninyo na dito sa government natin no, under Marcos Jr. na ito nga may nangyayaring parang hidwaan sa pagitan ng Pangulo at ng Vice President?
Ang masasabi ko lang, ang ating Vice Presidente ay talagang para sa tao. Na ang gusto sana niya ay matupad yung mga ipinangako. Yung mga ipinangako nung sila ay nangangampanya. Pero ang nangyari, tayo pala ay pinagsinungalingan ng ating Pangulo. Niluklok natin siya sa pag-aakala na magsisilbi siya para sa bayan. Pero ano itong nangyayari? Lumalabas na nagsisilbi siya sa kanyang mga alipores sa paligid. Sa mga oligarko na ibinangon niya. Yung pala sinasabi nilang babangon tayo muli. Ibinangon niya ang droga, ibinangon niya ang smuggler, ibinangon niya ang oligarko. Yun po, nakakasama ng loob. Kapartner Troy, narinig natin no, yung mga hinaing at mga saloobin ng ating mga kababayan or mga ordinaryong mga kababayan na nandito ngayon na nagpahatid ng suporta para kay Vice President Sara Duterte. At makikita nyo nga sa aking likuran no, ay iba't ibang mga karatula nga yung kanilang bit-bit ngayong gabi na to. At sinasabi nga nila ay sila ay dismayado talaga sa or nasayangan sila no or dismayado sila sa mga nangyayari ngayon under sa Marcos administration. Balik sa iyo, Kapartner Troy. Mga viewers, no, tuwing anong oras ba at hanggang kailan inaasahan na isasagawa ang prayer vigil? Kapartner Troy, kanina nga nung matanong natin yung mga taga-suporta na nandito kung hanggang kailan talaga itong prayer vigil nila. At sinasabi nga nila ay magtutuloy-tuloy ito hanggat hindi nga nakukuha yung justisya sa pang-aabuso at panggigipit kay Vice President Sara Duterte. So dito daw sila mananatili at dito naman so far may mga security naman from the Philippine National Police. So mahigpit silang binabantayan. May mga libreng pagkain at tubig naman na binibigay mula sa mga taga-suporta ng Vice Presidente. Troy? Maraming salamat, Sheena Torno, para sa iyong balita.